Okay, good day. Welcome to my third part 3 of my review of the 361 degrees Flame 4. So, ngayon, ginamit ko siya for my, we did a 12-kilometer run today, January 25. Kasi yun nga, nakakailang kilometer pa lang siya. So almost I think 27 kilometer. Kasi I have this 3 kilometer break in. Tapos 3 ulit for no, I think almost 30 plus na siya. So magpo 14 na kilometers na siya. So nag-ano rin ako short run, speed work, tapos 5 kilometer, 9 kilometer, then I have this 12 kilometer run. So far, ngayon, uh, sa experience ko ngayon ng paggamit nito, the positive thing that I noticed about these shoes is yung comfortability niya. Yung pagdating dito sa toe box dito, so far wala akong nararamdaman na sakit sa paa dito sa area na to. So wala, unlike yung sa isang shoes ko, may sumasakit na dito kasi sobrang feeling natin parang narrow siya. No, it's not narrow. It's true to size, plus napaka okay siya dito sa toe box, itong area na to. Yan. Now, hindi ako masyadong nagkaroon ng cramps, kasi nag-replenish naman ako in between. Siguro once lang ako nag-replenish, nag-rehydrate. Then, so far okay yung ano niya, support, cushion. Ngayon, ang nagiging ano ko lang dito, parang baka maging concern ko dito is since I'm not all the time doing forefoot, because syempre 'di ba, hindi naman palagi ka makakapag forefoot niyan. Tapos since ito kasi, itong outsole na orange na to is something para sa akin manipis. So, nakaka-hold siya pa dun sa um, siguro mga 20 to 30 kilometer, no? Pero dito, I'll notice na may ano na siya, no? Parang unti-unti nagkakaroon ng uh, babawas na yung parang rubber, ano niya, yung plastic dito or rubber, something na material. Because, syempre, pag napapagod ako, I intend to, yung impact niya from this portion, yung part, so tumatama siya dun sa outsole, no? So, dito siya tumatama. So, you make sure na pag tumakbo ka, yung impact niya, siguro sa iba, baka yung mid part or yung ito. Pero, since manipis kasi, ito lang yung naging concern ko dito. Manipis kasi yung area, yung outsole, yung orange part. So, marireach niya yung pinaka parang foamy area. So, most likely, baka mga 50 to 60 kilometer pudpud na yan. So, mapupudpud siya. So, yun lang yun. But, I mean, syempre, di ba, kung gagamitin mo lang naman to sa race, tapos sa mga speed work, so far, walang problema, no? Siguro dapat palagi meron ka extra na shoes for training talaga. Parang pares lang naman yan sa mga sa mga race day shoes, no? Hindi rin talaga sila ganun ka ano ng ano. Kasi nga syempre magaan, they need to be lighter, so dapat yung material din ano. So yan lang yung ano dito. So itong area na to. So yan ang pinaka nakikita kong unti-unti siyang napupudpud. So yan, tas nare-reach na nito yung white foam. Kasi nga minsan nag-heel strike na ako since pagod, pero makita ko naman dito okay pa naman eh. So I always try to do this part ng mga gamit pa rin. Tapos yung so far yan. Wala pa ako so far na
The same with the other one. So, ganun din siya. So, but overall, wala pa akong issue when it comes to yung parang sumasakit sa paa. So, if you want to try these shoes, so for comfortability, cushion support, I think you need to get this one. I would recommend to buy because una sa lahat, syempre mura siya, no? So, kasi yun nga, sa brand niya. So, you can, but the quality, so far okay naman. So, lang yun lang. Ito lang yung magiging concern ko dito and baka sa iba maging concern yan. Okay? So, yun na muna po. So, sa sunod na paggamit ko nito, so sa mga upcoming na event, so meron pa dating ngayon na event na sinalihan namin. It's mahaba-haba, you know. So, I'll just do maybe plug in on my next video the 2 events. So, see you on that event, no? Sa this coming February. Okay?